Alam mo ba, minsan hindi yung sinasabi mo ang nakakasira sa iyo bilang lalaki, kundi yung mga sikreto na hindi mo dapat ipinapaalam. Kasi tandaan mo, may mga bagay na kapag nalaman ng babae tungkol sa iyo, hindi kanya titingnan na matatag, kundi mahina. At ngayong video na to, pag-uusapan natin ang utter bagay na hindi dapat ipinapaalam ng tunay na lalaki sa babae, ayon mismo sa Stoic mindset. Kung curious ka, makinig ka hanggang dulo kasi baka isa ka na sa mga lalaking unconsciously ginagawa to. Ngayon isipin mo to. Ilang beses ka na bang nag-open up sa isang babae, hoping na maintindihan ka niya, hoping na mas lalapit siya sa'yo. Pero ang nangyari, unti-unti siyang lumayo. Hindi na siya kasing interesado. At mas masakit, parang ginamit pa niya yung sinabi mo laban sa'yo. Eto ang problema, bro. Maraming lalaki ang naniniwala na kapag mas marami kang ibinubunyag tungkol sa sarili mo, mas lalapit sa'yo ang babae. Mas magiging close kayo. Pero ang hindi nila alam, may limitasyon. At kapag lumampas ka sa linya na yon, dun ka na nagiging predictable, weak at less attractive. At dito pumapasok ang Stoic mindset. Sabi ng mga Stoics, control what you can control, conceal what must be concealed, and never give away your inner fortress. Ibig sabihin, hindi lahat dapat nakikita, naririnig, o nalalaman ng iba tungkol sa'yo, lalo na ng babae na gusto mong irespeto ka. Kasi ito ang harsh reality. Kapag sinabi mo lahat ng sikreto mo, lahat ng weaknesses mo, lahat ng insecurities mo, akala mo ba magiging mas understanding siya? Minsan oo, pero madalas hindi. Ang babae ay naturally nagsasik ng security at strength sa isang lalaki. Kapag masyado mong binibigay ang inner fears mo, ang mga kahinaan mo, o ang mga bagay na dapat ikaw lang nakakaalam, nawawala yung sense of mystery at yung image ng strength. Tandaan mo, ang sobrang transparency, hindi maturity, kundi vulnerability na pwedeng mali ang timing. Ang sobrang honesty, yan swagger, hindi laging trust building, kundi minsan trust breaking. At kapag mali ang binunyag mo, bro, wala nang balikan. Kaya kung gusto mong manatiling respetado, kung gusto mong makita ka ng babae bilang leader at hindi liability, may mga bagay kang dapat itago. Bagay number 1, ang lahat ng iyong takot at insecurities. Ito ang unang bagay na hindi dapat ipinapaalam ng tunay na lalaki. Ang lahat ng iyong takot at insecurities. Bakit? Kasi, bro, kahit gaano pa siya ka-understanding, kapag nilatag mo lahat ng kahinaan mo sa mesa, parang binuksan mo ang pinto para tingnan kanya na mahina. Isipin mo may nililigawan kang babae tapos sinabi mo, alam mo, sobrang insecure ako kasi feeling ko hindi ako kasing pogi ng mga ex mo. Ano sa tingin mo ang epekto nun? Una, magpa-promise siya na okay lang, na hindi naman importante yon. Pero sa subconscious niya, bakit siya threatened? Bakit siya kulang sa confidence? At once na maisip niya yon, mahirap nang ibalik yung original na imahe ng pagiging strong mo. Stoic mindset lesson dito. Ang tunay na lalaki, marunong kumilala ng takot at insecurities niya, pero hindi niya ito basta-basta ibinubuhos kung kanino lang. Instead, kinokontrol niya ito, tinatrabaho niya ito sa loob, at hinahayaan niyang ang actions niya ang magpatunay ng kanyang lakas. Hindi ko sinasabi na maging fake ka, pwede ka maging honest, pero piliin mo kung kailan at kanino ka magiging open. Huwag mong gawing therapy session ang relasyon mo. May kilala akong tropa dati. May girlfriend siya, sobrang bait, sobrang supportive. Pero lagi niyang sinasabi kay girl lahat ng insecurities niya. Baka iwan mo rin ako, baka hindi ako enough, baka mas mayaman yung iba. At guess what? Hindi nagtagal, iniwan siya. Hindi dahil may kasalanan si girl, kundi kasi sawang-sawa na siya na parang siya ang nagiging tagabuhat ng lahat ng emosyonal na bigat. At ito ang dapat mong tandaan. Ang babae, gustong makasama ang lalaking kaya niyang sandalan. Hindi yung siya pa ang kailangan laging sumalo ng insecurities mo. Yun ang unang bagay na hindi mo dapat ibinubunyag, lahat ng takot at insecurities mo. Ngayon punta naman tayo sa pangalawa. Isa itong bagay na madalas ibinubunyag ng mga lalaki kasi feeling nila nakaka-impress ito. Pero sa totoo lang, ito yung unti-unting nakakabawas ng respeto ng babae sa'yo. Bagay number 2. Ang buong financial struggles mo, eto na. Ang pangalawang bagay na hindi dapat basta-basta ibinubunyag ng isang lalaki, ang lahat ng detalye ng financial struggles mo. Ngayon, wag mong maliin. Hindi ko sinasabi na magpanggap kang mayaman. Hindi ko rin sinasabi na magloko ka tungkol sa pera. Ang sinasabi ko, hindi lahat ng detalye ng problema mo sa pera ay dapat alam ng babae. Kasi ganito yon.
Kapag nilatag mo lahat ng financial worries mo sa babae, babe, wala akong pambayad sa utang, hirap ako sa trabaho, baka mawalan ako ng income. Ano sa tingin mo mararamdaman niya? Una, maawa. Pangalawa, mawalan ng sense of security. At pag nawala yung sense of security, bababa ang attraction. Stoic mindset lesson. Ang pera ay laging dumadaan sa UPS and downs. Pero ang tunay na lalaki, hindi niya hinahayaan na ang babae ang maging shock absorber ng lahat ng financial stress niya. Instead, pinapakita niya na kahit mahirap ang sitwasyon, kaya niyang maghanap ng solusyon. Example, dalawa kayong magkasama. Kung everyday maririnig niya na wala kang pera, na hindi mo alam paano ka mabubuhay, ano ang magiging impact? Kahit pa supportive siya, subconsciously, magsisimula siyang isipin, safe ba talaga ako sa kanya? At yung tanong na yon ang ayaw mong pumasok sa isip ng babae. Kaya anong dapat mong gawin? Maging honest o sabihin mong may challenges ka. Pero huwag mong gawing burden siya ng lahat ng detalye. Instead, ipakita mong may plano ka, may diskarte ka. May nakilala akong lalaki sa Dubai, LDR sila ng girlfriend niya. Lagi niyang sinasabi, wala akong ipon, wala akong savings, hirap na hirap ako dito. Sa una, naawa si girl, pero after ilang buwan, unti-unti siyang lumamig. Kasi ang babae, kahit gaano pa ka-independent, instinct niya na humanap ng lalaking may kakayahang magbigay ng sense of stability. Kung akala mo, bro, sapat na yung hindi pagsasabi ng insecurities at problema sa pera, meron pang mas malalim. May mga bagay na kapag binunyag mo sa babae, hindi lang attraction ang mawawala, kundi pati respeto niya sa'yo bilang lalaki. Maraming lalaki, dahil sa kagustuhang mag-open up at maging transparent, nagiging oversharer. Akala nila ito ang paraan para ma-establish ang trust at closeness. Pero ito ang hindi nila napapansin. Hindi lahat ng katotohanan ay dapat sabihin, lalo na kung hindi pa ito napapanahon. Kasi may dalawang bagay na kapag nasabi mo agad o mali ang pagkakapahayag, unti-unti nitong winawasak ang image mo sa kanya. Una, yung dark past mo o mga bagay na ikinakahiya mo. Pangalawa, yung buong plano at strategy mo sa buhay. Kapag mali ang timing ng pagbubunyag ng mga ito, dalawang bagay ang mangyayari. One, nawawala ang mystery factor, yung natural curiosity ng babae sa lalaki. Two, nababawasan ang respeto niya kasi nagiging masyadong predictable at weak ang dating mo. Ang Stoics naniniwala na ang tunay na lalaki ay may tinatawag na inner citadel. Ito yung fortress sa loob mo na hindi dapat basta-basta pinapasok ng kahit sino. Hindi ibig sabihin nito na maging liar ka. Ibig sabihin lang, marunong kang pumili kung ano ang ibubunyag at ano ang mananatiling sayo lang. Bagay number 3 ang buong madilim mong nakaraan. Bro, ito ang isa sa pinakamahalaga. Huwag mong ibinubunyag agad o detalyado ang lahat ng madilim mong nakaraan. Halimbawa, mga pagkakamaling ayaw mo nang balikan, utang na iniwan, relasyon na sinira, bisyo na muntik ng sumira ng buhay mo, mga bagay na ikinakahiya mo. Lahat ng kalokohan na ginawa mo noong kabataan mo. Bakit? Kasi kahit sabihin natin na understanding ang babae, hindi mo kontrolado ang subconscious judgment niya. Pwede siyang ngumiti at sabihin, okay lang yan, tanggap kita. Pero sa loob-loob niya, bumaba na ang tingin niya sa'yo. May tropa ako dati, sobrang honest sa girlfriend niya. As in lahat ng kalokohan niya sa past, binunyag niya. Mga babaeng niloko niya dati, bisyo na muntik nang magdala sa kanya sa rehab, pati utang na tinakbuhan niya noon. Sa una, natuwa yung babae kasi akala niya sign of honesty. Pero eventually, naging seed of doubt yun. Kung nagawa niya sa kanila, baka gawin niya rin sa akin. Guess what? Hindi nagtagal iniwan din siya. Hindi lahat ng bagay kailangan mong ikwento. Ang mahalaga kung nagkamali ka noon, ipakita mong nagbago ka ngayon. Ang Stoics naniniwala na ang past ay hindi mo na makokontrol. Ang hawak mo lang ay ang present at future actions mo. Kaya imbes na mag-focus sa pagbunyag ng madilim na nakaraan, patunayan mo na lang sa actions mo na hindi ka na yung dating ikaw. Note, hindi ito tungkol sa pagiging fake. Ito ay tungkol sa self-control at tamang timing. Kung sakaling kailangan mo talagang sabihin, hintayin mo yung panahon na stable at malalim na ang foundation ng relasyon. Bagay number 4, ang buong plano at strategy mo sa buhay. Ito ang pangapat. Isa sa pinaka-underrated pero napaka-crucial. Huwag mong ibunyag lahat ng plano mo at strategies sa buhay. Kasi ganito yan, bro. Kapag sinabi mo lahat ng plano mo, step by step, detalye, every little dream, ang mangyayari dalawang bagay lang. 1, nawawala ang mystery at excitement. 2, nagiging vulnerable ka kung sakaling mag-fail yung plano mo. Isipin mo may babae kang nakakasama. Sinabi mo,
In 2 years, magsisettle ako dito, bibili ako ng bahay, eto gagawin ko, eto strategy ko. Sa una, impressed siya. Pero over time, napapansin niya na laging puro salita. At kung hindi agad nagmamanifest yung plano mo, guess what? Bumaba ang respeto niya. Stoic mindset lesson. Sabi nga ni Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be one. Ibig sabihin, huwag puro salita. Huwag puro plano, gawin mo. Ipakita mo sa actions. May kakilala akong OFW, laging sinasabi sa girlfriend niya, babe, balang araw magnenegosyo ako, babalik ako sa Pinas, tayo ang magkasama. Lahat detalyado, lahat plans. Pero after 3 years, wala pa rin konkretong nangyari. Alam mo anong nangyari? Unti-unti siyang nawalan ng gana yung babae kasi nakikita niya na walang execution. Kaya ang stoic approach dito, be silent about your plans, loud in your actions. Mas attractive ang lalaki na gumugulat ng resulta kaysa sa lalaking puro kwento ng plano. Ngayon bro, narinig mo na yung 4 na bagay na hindi dapat basta-basta ipinapaalam ng tunay na lalaki sa babae. Pero ang tanong, paano mo to gagawin sa totoong buhay? Kasi hindi lang naman ito tungkol sa pagtago ng sikreto. Ang punto dito ay paano ka magiging lalaking may stoic mindset, isang lalaking nirerespeto, tinitingala at hinahangaan. Dahil alam niyang hindi ka madaling basahin. Ang malaking problema ng maraming lalaki ngayon ay sobrang available nila emotionally at verbally. Lahat ng iniisip nila, sinasabi nila. Lahat ng struggles nila, ikinukwento nila. Lahat ng plano nila, ipinapakita nila. Ang nangyayari, nawawala yung sense of mystery. At kapag nawala ang mystery, nawala ang attraction. Think about it bro. Sino ba ang mas hinahangaan? Yung lalaking laging nagpo-post ng lahat ng ginagawa niya sa social media, naglalabas ng lahat ng problema niya, o yung lalaking tahimik, may diskarte, hindi mo alam kung ano ang susunod niyang galaw, pero kita mo sa resulta na malakas siya. Siyempre, yung pangalawa, ang masakit pa, minsan kala mo honesty ang nagpapalapit sa babae. Pero ang totoo, boundaries ang mas nakaka-attract. Kapag hindi mo alam paano i-manage yung sinasabi mo, nawawala ang respeto niya. At mas malala, ginagamit niya minsan laban sa iyo yung mga sinabi mo. Ilang lalaki na ba ang bumagsak kasi ginamit laban sa kanila ang insecurities na ibinunyag nila. Ginamit laban sa kanila ang kahirapan nila sa pera. Ginamit laban sa kanila ang madilim nilang nakaraan. At tiningnan silang puro salita kasi lahat ng plano nila walang execution. Bro, huwag mong hayaang mangyari yon sa'yo. Ngayon, paano mo i-apply ang part na bagay na natutunan natin? Step 1. Kilalanin mo ang sarili mo, pero piliin mo kung kanino ka magbubukas. Ang stoic mindset ay hindi pagiging bato. Pwede kang mag-open up pero piliin mo kung kanino. Kung may takot ka, ilabas mo sa journal, sa sarili mong reflection, o sa mga taong may wisdom, mentor, coach, tunay na kaibigan. Pero huwag mong gawing emotional sponge ang babae mo. Step 2. Control what you can, conceal what you must. Kung may financial struggles ka, ayusin mo behind the scenes. Huwag mong gawing nightly confession na parang burden siya ng problema mo. Instead, ipakita mo na kahit mahirap, kaya mong lumaban. Step 3. Let your past be your teacher, not your weakness. Oo, may madilim kang nakaraan, pero hindi ito resume na kailangan mong ibigay. Huwag mong gawing spotlight ang failures mo. Gawin mong motivation at ipakita sa present na nagbago ka. Step 4. Walk your plans, don't talk them. Huwag puro kwento, huwag puro drawing. Gumawa ka ng plano, pero gawin mong tahimik. Ipakita mo na lang sa resulta. Kasi mas attractive yung lalaking nagugulat ang iba sa tagumpay niya. May nakilala akong lalaking stoic sa trabaho. Tahimik lang siya, hindi masyadong nag-o-open up. Hindi mo alam kung anong next move niya. Hindi siya nagpo-post ng mga problema niya. Hindi siya nagbibida ng mga plano niya. Pero guess what? After ilang taon, unti-unti siyang umaangat. Nagulat na lang lahat na may negosyo na siya, may savings, at stable na ang buhay. At sa mga babaeng nakakakilala sa kanya, ang sabi nila, hindi ko siya maintindihan. Pero gusto ko siyang maintindihan. Yun ang essence ng pagiging stoic man. Hindi madaling basahin, pero nakikita ang lakas sa kilos. Lahat ito ay hindi tungkol sa pagiging sinungaling. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng boundaries at self-control. Ang tunay na lalaki, marunong pumili kung ano ang ibinubunyag niya at marunong kontrolin ang hindi dapat lumabas. Kung gusto mong maging lalaking nire-respeto, tandaan mo tong 4 na bagay. At kung nakarelate ka dito, comment mo sa baba. Hindi ako matitinag. Like this video kung marami kang natutunan, ay share sa tropa mong kailangan marinig to. At syempre,
Mag-subscribe para sa iba pang stoic lessons na magpapatibay sa iyo bilang lalaki. At tandaan mo bro, ang tunay na lalaki hindi lahat sinasabi, pero lahat ginagawa.